Magandang araw, magandang tanghali. Magandang gabi mga mahal kong tagapakinig. Tunghayan po natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. May pamagat na simoy ng kaluluwa. Kabanata 1, Hangin ng lupaing tahimik. Sa isang liblib na baryo sa Silangang Kabisayaan, may isang lugar na hindi makikita sa karamihan ng mga mapa, Barangay Taimik. Ang pangalan nito ay tila kabalintunaan, sapagkat sa likod ng katahimikan ay may itinatagong pangil na sumasakmal sa mga dayo. Kilala ito ng ilan bilang baryong hindi dinadalaw ng hangin, ngunit sa gabi, isang kakaibang simoy ang dumadaan, may dalang tinig, panaginip at kamatayan. Si Miko Salvador, isang batang dokumentarista mula Maynila, ay bumisita sa baryo upang magsaliksik tungkol sa mga kwentong bayan at pamahiin para sa kanyang proyekto. Isang matagal ng pangarap niya ang makagawa ng dokumentaryo tungkol sa mga misteryo ng Pilipinas. Hindi siya naniniwala sa mga multo, sa mga diwata, o sa masamang espiritu. Pero sa Barangay Taimik, ang hindi paniniwala ay hindi kaligtasan, ito'y isang paanyaya. Pagkarating pa lamang niya, sinalubong siya ng malamig na hangin sa gitna ng tag-init. Pinagpawisan siya ngunit nanlamig ang kanyang batok. Habang nakasakay sa tricycle patungo sa baryo, napansin niyang walang batang naglalaro, walang manok sa daan, at ang mga bahay ay tila luma ngunit hindi inaabandonado. Tahimik. Mas tahimik kaysa sementeryo. Kabanata 2, ang unang bulong. Kinagabihan, habang sinusuri ni Miko ang kanyang mga video sa loob ng kubong inuupahan niya, napansin niyang may tunog sa likod ng kanyang mga kuha, tila mahihinang boses na pabulong. Akala niya unay malikot lang ang mikropono. Nang palakasin niya ang volume, malinaw niyang narinig ang isang tinig. Hindi ito mula sa tao kundi tila mula sa mismong hangin. Isa lang ang sinabi, tumakbo ka na eh. Napalundag si Miko sa gulat at agad siyang lumabas upang humingi ng paliwanag. Ngunit sa kanyang paglabas, nakita niyang nagsasara na ng pinto ang mga residente. Ang mga bata ay hinila ng kanilang mga ina papasok ng bahay. Ang kalsada ay naging bakante sa loob lamang ng ilang segundo. Isang matandang babae lamang ang natira sa lansangan, si Lola Inta, ang pinakamatandang residente ng baryo. Anak, huwag kang makikinig, sabi nito. Kapag narinig mo ang hangin, huwag mong sagutin. Huwag kang tumingin. Huwag kang sumagot. Hindi ito basta simoy, ito'y kaluluwa. Kabanata 3, Baryong walang tanggalan. Maagang bumangon si Miko kinabukasan upang lisanin ang baryo. Sa isip niya, baka guni-guni lang ang lahat, baka epekto ng pagod. Sumakay siya ng tricycle at tinahak ang landas palabas. Ngunit ilang oras na ang lumipas, ang karatula na Welcome to Barangay Taimik ay paulit-ulit niyang nakikita. Hindi sila umaalis sa baryo, parang paikot-ikot lang. Kuya, kanina pa tayo dito tanong niya sa driver. Tahimik lang ito. Maya-maya, bumaba ito, iniwan ang sasakyan, at naglakad papasok sa gubat. Naiwang mag-isa si Miko, at sa kanyang pagbabalik sa kubo, may isang papel na nakasabit sa kanyang pinto, pangalawang bulong. Kabanata 4, Mga kwento ng simoy. Nagdesisyon si Miko na kuhanin ang tiwala ng mga residente. Naghandog siya ng libreng pagkain, nagbigay ng donasyon sa simbahan. Unti-unti, may ilang nagbukas ng kwento, ang matandang si Mang Gaspar, ang tahimik na si Aling Viring, at ang binatang si Noel. Lahat sila may isang babala, kapag narinig mo na ang dalawang bulong, wala nang atrasan. Wala kang ligtas, Miko, ani Noel. Ako, bumalik lang ako rito sa burol ng nanay ko. Hindi ko alam, ang pagbalik pala ay pagtanggap. Pagkarinig ko sa bulong, hindi na ako nakalabas. Ikinuwento niya ang pagkawala ng kanyang mga alaala, at ang panaginip kung saan may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kisam, at isang aninong palaging nakatayo sa kanyang likuran. Kabanata 5, Mga kaluluwang naglalakad. Tuwing gabi, naririnig ni Miko ang tila mga yapak sa labas ng kanyang kubo. Sa simula, binaliwala niya ito. Hanggang sa isang gabi, habang umiihi sa likod ng bahay, may naramdaman siyang malamig na hangin sa batok. Paglingon niya, isang babae ang nakatayo sa dilim, basa, nakalugay ang buhok, at may mga mata na pawang walang kaluluwa. Isang iglap lang ay nawala ito. Ngunit sa lupa kung saan ito nakatayo, may naiwan, isang hibla ng puting buhok, at isang nakaukit sa lupa, ikatlong bulong. Kabanata 6, Pagkawala ng mga alaala. Isang araw, habang nag-edit si Miko ng video, napansin niyang hindi niya matandaan kung anong araw na. Nang buksan niya ang kanyang telepono, blanko na ang kalendaryo. Sa Facebook, wala na ang kanyang profile.
Sa email wala na ring mga mensahe. At nang tawagan niya ang kanyang kapatid, ang linya ay nagsabing walang rehistradong numero. Sa salamin, napansin niyang nagbabago ang kanyang hitsura. Ang dating malinaw na mata ay tila nawawalan ng kulay. Ang mga litrato sa kanyang wallet ay isa-isang nagiging puti. Ang boses niya sa recorder ay parang hindi na kanya. At sa kanyang panaginip, may boses na laging bumubulong, kapag wala ka ng alaalang maiiwan, sayo na ang simoy. Kabanata 7, ang aklat ng hangin. Dinala siya ni Noel sa ilalim ng simbahan, kung saan may lihim na silid. Doon nila nakita ang libro ng simoy, isang aklat na yari sa balat ng tao at tinta ng dugo. Ayon dito, ang baryo ay minsang naging tahanan ng mga espiritistang nagtagumpay sa paglilipat ng kaluluwa sa hangin. Ang ritual, 3 bulong, 3 gabi ng panaginip at isang ganap na pagkakalimot. Kapag tapos na ang proseso, ang katawan ng tao ay nagiging sisidlan ng lumang espiritu, habang ang tunay na kaluluwa ay nilalamon ng hangin. Kabanata 8, ang katotohanan ni Lola Inta. Nagpakita muli si Lola Inta kay Miko. Doon ay inamin niyang siya ay isa sa mga huling tagapangalaga ng simoy. Ngunit nagkamali siya, imbes na bantayan ito, itinago niya ito mula sa mundo. Sa pagtatago, dumami ang espiritu at nagsimulang maghanap ng bagong tahanan. Ikaw ang pinili, Miko. Kasi hindi ka naniniwala. Kasi bukas ka sa pakikinig. Hindi ka handang lumaban kaya madali kang sakupin. Kabanata 9, pagsanib. Isang gabing madilim at walang bituin, nagsimula ang pagsanib. Ulan. Hangin. Mga sigaw mula sa kawalan. Sa simbahan, tinakpan ni Miko ang kanyang tainga, pero ang tinig ay sa loob na ng kanyang isip. Unti-unti siyang nagsalita ng wikang hindi niya alam. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Sa kanyang balat, may lumilitaw na mga simbolo. Sa salamin, ibang nilalang na ang nakatingin sa kanya, si Miko pa rin, ngunit may mata ng matanda at ngiti ng demonyo. Kabanata 1-0, ang huling simoy. Isang buwan ang lumipas. Isang babaeng manunulat ang dumating sa baryo. Malinis ang hangin. Tahimik. Mas tahimik pa kaysa dati. Ngunit habang siya ay naglalakad sa tabing simbahan, may napansing rebulto sa dingding, larawan ng isang lalaking nakangiti, may mata ngunit walang puti, at sa ilalim nito ay nakasulat, Miko Salvador. Sa hangin may marahang bulong. Hindi malakas. Hindi rin malinaw. Ngunit sapat para mapahinto siya. Nilingon niya ang paligid pero walang tao. Tumakbo ka na ni. Ngunit sa bawat hakbang, tila may humihila sa kanyang alaala. Nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Nakalimutan niya kung sino siya. Sa simbahan, muling bumukas ang pinto. At sa loob, naghihintay ang hangin. Isa ka na sa amin.